Mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usang niya karon. Nagapadayon ang atong paglakaw sa Boulevard sa paghatag mga trucks. Nagapadayon ang soul winning activity nilang sa choir. Si Russell naka soul winning siya gahapon ug walong na save. Salamat kay sa Ginoo. Salamat ta sa mga isuon nato nga nagabiyahe, maayo ilang pagpauli. Salamat ta. Salamat ta sa matag usa nga nag-support financially ani nga church. So magapadayon ta sa atong mga bluhaton tungod kay daghan ang mag-support aning buluhaton alang sa atong buhi nga Dios. So as far as atong mission natay kwarta nga padala nato sa atong mission kay naay maghatag og 1,000 ay 500 gahatag yun sila sa gasuporta sa mission. So katong bahay padalaan na po siguro to nato katong babae nga ni ari dere. So mao na ang atong mga buluhaton o ako lang pahinumdom sa matag usa nga ang tanang hitabo sa atong nasod, hitabo sa kalibutan kontrolado ni si Ginoo. Muna nga ako wala ko kayo ma-worried ba naaman ni atong kasubo pero tungod sa atong pagtuo sa atong buhi nga Dios kita salig ta sa atong Ginoo nga labi na kitang mga believer dili gyud ta pasagdan sa Ginoo. Mao na iyang saad nato. O karon di tamdugay basahon na natong naa diha sa screen in the book of Psalms 126 verse 5. Psalm 126 verse 5 isa ra ni ka bersikulo. Okay, naalam mo? Nindog ta itong basahon na. Psalm 126 verse 5. Read. Verse 6 go. Ito utrohon ko nagbasa ng Psalm 126 verse 5. Read. Verse 6 go. Apo ta, amahan na malangit nun, buhi ng mga Diyos. Among ipasalamatan, ikaw, amahan, ining kahapon nun, Diyos ka nga makagagahom sa tanan. Salamat Ginoo sa wisdom, imong gihatag sa among Sunday School teacher sa haptong o sa kabataan nga ikaw naghatag na mong may nga pagtulunan. Salamat kay Ginoo sa nahimo kahapon adlaw sa imong pulong sa among participation sa surveying yung adunay walo kakalag na save. Salamat kay Amahan, salamat kay Ginoo sa among mga igsoon nga nagabiyahe, ikaw nagauban kanila, abot sila din sa aming lugar na safely. Salamat kay Ginoo. O Amahan, salamat kayo sa awit sa choir. Salamat kay Ginoo nga naandam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Mahal naman lang itnon among gipangamuyo niining kahaponon taga igahom ang imong pulong kini imong ulipon taga igsusulti abuga ang evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Tabuni kami Ginoo sa bililhon nimong dugo Amahan. Among gipangamuyo kanimo Ginoo ikaw gyud magapataliwala karon. Amahan, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan, Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Ingon din sa Book of Psalms, ingon din sila nga nagpugas diha sa mga luha, muani diha sa kalipay. Verse 6, siya nga nagaadto og nagahilak nga nagadala
ug bililhon nga mga liso sa walay duha-duha mubalik uban ang pagkalipay nga nagadala sa iyang inani uban kaniya. So mao ni atong mensahe karon pinaagi nini og atong ipangamoyo nga tagaan og gahom kini nga pulong alang sa atong mensahe nini nga kahaponon. Ang uluhan sa atong mensahe is there is a word of promise. There is a word of promise. Dunay pulong nga saad for a sowing seed. Katong believer nga nagtanom. Katong believer nga nagtanom. There is a word of promise for a sowing seed. So, kung atong basahon ng kanang the whole chapter, gamay raman ng chapter sa 1:26, there seems to be a total change in the direction of the Psalms at this point. Now, ang kamatuoran na kaninga bersikulohan nagpadayon ni sa hunahuna sa iyahang previous verses, kanang verses 1 to 4. Now, when these people return to their homeland, nitong kaning mga katawhan, kaning mga Hudiyo man may balik sila sa ilang yuta nga Pinoy-anan, nakita nila nga ang yuta guba kayo. It is decimated. Totally destroyed na ang ilang mga yuta. So, ang ilang mga umahan, gahi na kayo. Gahi na kayo ilang mga umahan, gahi na mga yuta ba? Then, wala gyoy harvest. Walay harvest, and tungod niya na gamay na lang kayo ang pagkaon alang sa ilang consumption, ilang makaon. So, ang tanan nga naa nila was a few precious seeds. Ang naa nila, kato lang pipila ka mga bililhon ingon sa pulong sa Dios, bililhon nga mga binhi nga nagkupot og mga saad alang sa harvest in the future. Maura na ang ilahang paglaom. So, taking these few seeds, na pila raman ni ka ng mga binhi, they involve themselves in the back-breaking work of sowing the fields. So, kabalo ka kanang yuta diha sa Israel, batuon man na siya dinha. So, ang ilang gihimo, gibungkag nila ng yuta. Pag humagbungkag sa yuta, ilang gitamna nila ang ilahang mga umahan. Muna ilang gihimo. So, ikuha nila tong pila ka mga binhi nila. Then, ang sakit kayo nga gibutang din sa pulong sa Dios is uban sa mga luha. Balo na mga luha. Uban sa mga luha, ila karon ang gitanom ang mga binhi diadtong ilahang uma. So, uban sa ilang lig-on kay nga pagtuo, uban sa ang ilahang kasing-kasing nga puno sa pasensya, naghulat sila. O miabot ang pipila ka semana, dunay kinabuhi nga nakita nila sa ilang umahan. So, pag-abot sa harvest, when harvest time comes, kadtong pipila ka mga binhi, nahimo tong dako kayo nga harvest nila. It was a great harvest. Og ang mga trabahante may uli sa ilahang gikan sa ilahang mga umahan nining panahon na og matud pa sa pulong dako kay ilang kalipay. Great rejoicing. Nagdala sila sa mga sheaves dito sa ilahang mga bukton. Muna ang nahitabo ani asyang atong bersikulo nga atong gibasa. And this speaks volumes to the saints of the Lord. Kanini ang atong gibasa, nagasulti ni daghan kay mga igsusulti alang kanimo, alang kanako nga mga believer, nga mga gitawag og mga saint sa Ginoo.
So ingon ani, after we have been delivered from our sins, paghuman nga pagawas ta gikan sa atong mga sala, dayon gisluwas ta pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa gospel. Ang gospel nga akong ipasabot ani katong 1 Corinthians 15:1-4. So, paghuman nga na-delivered ta from our sins and saved ta by God's grace through the gospel, we should be moved. Akong mahimo malihok ta uban sa kabug-aton nga makita pud nato ng uban, makita nato nga unsay naa nato mahatag pud unta kanila. Kung nakahatag ang Ginoo nato og kaluwasan, magmulihok ta nga mahatag pud unta kanila. So, we are to take what we have. Naa nato, unsa may naa nato? Naa nato ang gospel message. Naa nato ang binhi. Naa nato ang pulong sa Dios. O kung mahimo manlakaw ta alang sa mga nawala, atong wala masave, atong itanom ka ng binhi alang sa kahimayaan sa Ginoo. Sa uban sa dakong pagsalig sa atong buhi nga Dios, nga kuhaon pod niya ang pipila ka mga binhi, dayon iyahaning himuon nga mighty harvest for the glory of God. So, let's take a few minutes to look at these two verses, what they have to teach us about this matter of sowing the gospel. Number one, the task of the sower. Ang buluhaton sa magtatanom. Ingon dito sa atong gibasa ganiha, the sower is to go forth. Ang magtatanom, mulakaw god siya, dayon itanom niya ang binhi. Mao na atong gibasa ganiha. Now, the verb form there is in the present tense. In the present tense. Now, ang bot pasabot ani nga kaning paghimo nato going forth and sow the seeds, they speak of continual, magapadayon, consistent going and sowing. Consistent nga paglakaw, consistent ka pagtanom. Now, natong panahon nga gihatag ni Ginoong Hesus sa iyang mga katawhan ang Great Commission, gisultihan sila sa Ginoo. Mao siya, Matthew 26:19. Kamoy basa na. Read. Go ye therefore and teach all nations. Mao niya ang mabasa. Mao na gisulti ni Jesus Christ. Adtong iyang mga katawhan nga gusto sa Ginoo ni Jesus Christ nga sila manlakaw. Now, the word go has the idea of as you go. Samtang kamo nagalakaw. Now, in other words, your testimony is not something you should be able to turn on and off. Maunay pasabot na nga ang imong testimony dili ba butang nga maundang dayon magpadayon na po mura ba og murag bulb ba nga pwede nimo i-off, pwede nimo i-switch, mo siga na po. But we are to constantly going and telling a lost world about Jesus and the gospel. Muna sa duha siguro nakamatikod ka sa duha ka mga Domingo diri naghisgot gyud ta gospel. 1 Corinthians 15:1-4. So mao nagingon sa pulong sa paingon gisulti Ginoong Hesus, pangadto kamo og tudloi ang tanang mga nasod. When the Bible says bearing precious seeds, that little phrase has the idea of leaving a trail of seeds. Amot pasabot ana magbiya bata og nagtudling nga mga binhi. Now, the idea here is that everywhere we go, asa ta mulakaw, we are to be dropping the gospel seeds everywhere. So, whatever ang imong mga pamaagi diha, mahimo nimo kung sa imong paagi, pwede ba nimo trucks, pwede ba? Natay daghang trucks.
mag-order na pod ganita kay murag gamay-gamay na lang to pero naa pa. So akong balikon nga ang idea nini siya nga bearing precious seeds. The idea here is that everywhere we go, we are to be dropping the gospel seeds. Unsa ba bot pasabot ani? It means that if you and I are doing what the Lord has called us to do, we will be dropping gospel seeds. We will be dropping gospel seeds all over Pagadian City and everywhere we go. We will be sowing the gospel all over the city for the glory of God, and it means that people will hear and they will be saved. So, naanatay gihimo ni Jimbot nga streaming diha sa YouTube. Ang inyo na lang role ang inyong role kay naibalo man ko nga kita natay cellphone, natay Facebook. Ang inyong role is sultihi ang inyong mga kaila nga naatay streaming diha. Ang mag-research sila thekingiscoming.com. Thekingiscoming.com naa din ang atong mga mensahe na si Jed nagtudlo sa Sunday School diha o maura na ang inyong participation in that program, in that ministry. So, ang ato lang makadungog sila, makasabot sila, masave sila. Wala na ta magkalabang manikamot nga mailado ta. Ang atong tinguha nga makadungog sila. Maura na atong tinguha. So, we will be sowing the gospel all over the city for the glory of God, and it means that people will hear and they will be saved. Mao gyud importante kayo. As we sowing as we go, ang pangutana is nagtanom ba ta samtang galakaw ta? Kung pananglitan kamo empleyado mo sa gobyerno, pwede mo magdala og trucks dito sa balay. Anytime nga naamoy chance nga makahatag og trucks, hatag ng trucks. Wa na kabalo og masay ba nagdili. Kay uban gani dili mo dawat gahapon gani nga paghatag na mo itagaan ni Jik og tong isa. Then hatag pud nako tong isa og tagaan pud nato kay daghan sila. Sa dili lang mi. Gikuha pud gikuha lang pud nako. Ang kay dili pud ta mabugos ba. Dili abot sa langit ana magmahir na sila og tuwa sila sa impierno. So, mao na akong pangutana, are we sowing as we go? Are we saturating our community with the seeds of the gospel message? Kung mahimo atong isaturate ni mensahe sa pulo sa ilo. So, ang ato lang magpatabang ta sa Ginoo nga mahimo nato ning mga butanga. Magpatabang ta sa atong buhi nga Dios. Number 2, the tears of the sower, ang mga luha sa mga nagtanom. O maka-imagine siguro kag unsa ng mga luha, dili biya ni mugawas naturally ni mga luha sa tao. Doon na biya ni mga pagbati. Doon na yung mga pagbati ni isa mugawas ng mga luha sa tao. The tears of the sower. Ang ato man-notice din notice that this farmer goes out to sow. Nagawas na sila aron magtanom. O samtang sila nagtanom sila uban sa ilang mga luha. Ganong nanghilak man sila. Mutana ka, ganong hilak mo sila, God? Abi mo ganong nanghilak ni sila tungod kay nahibalo na sila nga everything depends on their next crop. Nahibalo ni sila nga ang tanan nagdepende ni sa sunod cropping nila. Kung wala maayong cropping, gutom kayo. Gutom. Sabi nimo nakahinumdum ko sa akong ginikanan ba ng istorya bitaming Jade. Kaniadto kanang mag-harvest hubay tag 6 months pa mana. 6 months kanang mais murag 3 months.
Kato akong ginikanan mga makaingon kung mga wise kay ito sila ba. Kay mag-harvest kay may sa among mga mais, ibutang na sa ibutang sa buos. Mag-harvest og mga humay, naagod may kahon dito, butangan ng humay, mapuno na lang, dagko kay kahon na. Dayon, basta pa na, kanang gingon lang kutsitsa, panahon na ng kutsitsa, ang bugas ana, tulo ka gantang piso. Mga kaniadto lang may kinilo sa una, tulo ka gantang piso. So, akong kinikanan, magpalit may ginantang. Ginantang. Pag mahal na sa bugas, ilang sugod na may pakpak. Pakpak na may mais. Dahil paghurot atong mais, sugod na may kuha atong humay nga naa sa box. Na, ingon sila nga, kuan karon tingguto mangud karon. Kanang tingguto, makasabot may kay kanang maglungag, saksaka naman nagkamuti. Manay tinggutom, pero kami, wag yun may batia ang tinggutom kay humay man among kinaon o tinggutom. So wala gyud may batia ng tinggutom kay kanang humay sa una, lami man na kay nang humay pwede magwasulan sudan kana sa una. So mao na akong mahinumduman ani siya ba. So kato sila nang hilak to sila tungod kay nabalo sila nga ang tanan depende ni sa next cropping. Doon na ba sila burden, doon na kabugaton for the harvest, then gusto sila nga makakita nga ang katong mga binhi ning multiply to aron ang ilang mga katawhan mabuhi. You see? Aron ang ilang katawhan mabuhi. So, naka-touch naman ta atong kinahanglan na sila burden over the lost. So, I will merely point out 3 simple reasons why we need a burden for the lost. Why we need a burden for the lost. 2.1, it is 2.1, under may sa point 2. 2.1 is the biblical examples. Si Ginoong Hesus mismo, doon na siya kabugaton. As a matter of fact, na din mahilak siya tungod kay nakita niya namatay iyang amigo. Dayon ang mga silingan, purting hilak hasta iyang mga igsuon. Na nasa atong atorgo ni basahon niya. John 11:35. Gondere, Jesus wept. Mangutana ka og unsay kinamub-an nga bersikulo sa Bible. Mauna. John 11:35, Jesus wept. Luke 19:41. Kamo basaan ng Luke 19:41. Ready, read. Kita niya ang siyudad sa Jerusalem, pagkita niya na mga katawhan, dayon daghan ang mga tao nga wala ma-save, na nahibalo siya nga in the future maguba man tong Jerusalem. Ingon dito, og sa diha nga siya miabot na sa duol, siya milantaw sa siyudad og mihilak tungod niini. So, even Jesus, na burden siya kalag sa tao. Jeremiah had a burden. Si Jeremiah 19:1. Kamoy basa ng Jeremiah 19:1. Ready, read. O mana siya, og unta ang akong ulo, mga tubig, yun siya. Og akong mga mata, usa ka tubod sa mga luha, aron ako makahilak sa adlaw o gabi tungod sa gipatay sa babaeng anak sa akong katawhan ng mga Hudiyo. Si Paul ato man din siyang apostol. Paul had a burden. Doon na po siya burden. Acts chapter 20 verse 31. Kamoy basa na. Ready, read. Mao naghihimo ni Paul. I cease not to warn everyone night and day with thirst. Further, Romans 10:1. Ready, read. Perting kamaya na hantod karon na save ang mga Hudiyo. Pero ang kita nakasabot ang anong di sila
Wala sila masave karon because God provoked them to jealousy. Gigamit si Paul, katong gi-reject nila ang Ginoo. Primero, gi-reject nila ang God the Father because ilang gipapatay si John the Baptist. Ikaduha, gi-reject nila si Jesus Christ, kay ila mismo gipalansang sa cross. Dayon, gi-reject nila ang gahom sa balang spirito, ilang gipatay si Stephen. Patay na diha pa mismo si Paul. So after that, gi-reject man sa mga Hudiyo si Jesus Christ, yun sa ang Ginoo, Paul, come here. Go to the Gentiles. Mo na gihimo. Sultihi sila unsay akong gihimo ngadto sa mga Gentiles. Mauna si Paul nga sakitan siya nga ang iyahang mga katagilungsod wala pa masave. Ingon de Romans 9:3, nakabasa na mo ani wa pa. Romans 9:3, kamo basa, read. Mayroon ka mauning pagbati ni Paul, ingon si Paul, kay ako nakapangandoy nga ang akong kaugalingon na tinunglo gikan ni Kristo alang sa akong kaigsuunan nga akong kabanay sumala sa unod. So mauna ang mga burden, mga examples sa niniaso. Ang Biblia nag-offer ni daghang mga examples of men with a burden for the lost. Kaning burden this burden serves as a lesson sa atong kinabuhi. So 2.2 past experience. Siguro kita nahibalota nga miaging mga adlaw nga we are lost without God. So just a memory of sin and a life lived apart from the Lord ought to be enough to drive us out into the world to tell others about a God who loves them and died to save them. Dili biya sayon katong atong mahinumduman nga dili pa ta save. Siguro nakahinumdum ka sa imong kinabuhi sa dili pa ka save. Yon diri in the book of Isaiah 51:1, kamoy basa na Isaiah 51:1, ready read. Kumauna ang gisulti sa in the book of Isaiah nga patalinghog kanako. Kamo nga na nagsunod sa pagkamatarong. Kamo nga na nagpangita kang hiyuba. Ingon ri tumanaw kamo sa bato, diin kamo sapsapa. Nahibalo biya nga kaning kaliwat sa Israel gikan biya ni sa mga Gentiles. Si Abraham gikuha ra man na dito sa Iraq sa Ginoo si Abraham. Then siya tumanaw kamo sa bato, diin kamo sapsapa, og sa lungag sa gahong diin kamo kaluta. So grasya ra gos Ginoo nga gikuha na si Abraham dayon maunay nahimong kaliwat sa mga Hudiyo. Mauna nga ingon si Isaiah, na ko na ninyo atong experience. Unsa ko ta kanihadto? Maura na to karon. Makahuna-huna unta ta nga unsa ta kaniadto. Naata sa tanang bisyo. Naatanan walay makawang nga mga binuang nato. Pero na-save ta karon, nalipay na ang Ginoo nato. Nalipay na ang Ginoo sa imong kinabuhi. Okay, so 2.3, the end of a man. Ang katapusan sa tao. Now, ang Biblia, klaro kayo nagpasabot nga daghan kaayong mga matay nga tungod kay dili masave. Daghan kayo. Ato ko di basahon niya siya gulo. Matthew 7:14 and 22:14. Kamay basa ang Matthew 7:14. Ready, read.
Tanawa ko na siya, ingon rin, tungod kay sigpit ang ganghaan, og piot ang dalan, nga nagapadulong ngadto sa kinabuhi, ug jutay ang didto nga nakakaplag niini. So, di ba ka malipay, di ba ko ta malipay ani nga, nakakaplag ta? Amen? Ang atong gigamit diring Biblia, insakto nga Biblia. So, mo nang mga ingon diri nga, daghan yung dili masave kay ngon tungod kay sigpit ang ganghaan og piot ang dalan nga nagapadulong ngadto sa kinabuhi ug jutay ang didto nga nakakaplag niini. So samtang magbasa tayo ni makaingon ta Ginoo, salamat kay Ginoo nga imo jud mo gi-save. Ug ikaw siguro individually makapasalamat ka nga in spite of the fact nga few there will find it. Pila lang ang maluwas pero kita nakabaton sa kaluhasan. Matthew 22:14 ingon diri kay daghan ang gitawag apan jutay ang gipili. Jutay ang gipili. So dunay atong nabasahan ba? Dunay usa ka tawo nagsulti siya nga only 2% of all the people who have ever lived will be saved. Sino nang kana? 2% ra. 2% ra ang masave. Unya karon ikaw na hibalo ka nga save ka. Naa ka sa 2% mo nang dako kay nato ng kalipay. Wala kung mahimo unsay naa nato ato po i-share diha kanila. That is a horrible and heartbreaking statistics. Makahadlok ay na heartbreaking ng statistics. The Bible is also clear in that there are only two possible destinations for men or women sa ilang pagkinabuhi aning kinabuhi. Taman, one is in heaven and the other is hell. Duhara. So, I submit to you that we really believe in an eternal hell. Ako, siguro ikaw, mutuo ka, dunay eternal hell, where the condemned burn for eternity apart from the presence of God. Ug wala na paglaom for relief. Wala na paglaom nga ma-release na sila. Kung tuwa ka dito, tuwa na ka dito hangtod-hangtod. So, kung kana lang alone, that alone, we would be more active in spreading the news that Jesus save sinners. Diha lang nga sayunan gud ka o ikaw gud maghuna-huna ka, naluwas ka. Imong ginikanan maimperno kay wala makaangkon ni Jesus Christ kay mong bugtong personal manluwas. Tuwa siya sa imperno. Wala na relief dito, dili maingon nga apil na katuig, makagawas na diha, wala na hantod-hantod na. So yun lang ka, huna alang na. So, siguro mahimo nang hinungdan nga ngano nga kita mulakaw ta og sultihan nato sila nga si Ginoong Hesus luwason niya ang mga makasasala. Doon na istorya dire, Salvation Army was holding a convocation. Makapalo ka na diya sa screen. The Salvation Army was holding a convocation. Moral was at all time low. Wala yun sila, ubos kayo ilang kasing-kasing ba? Ubos kayo. The organization had hit rock bottom. So pa, ang mga tao, wala yung pagbati ba? Wala yung pagbati si Ginoo. So, wala sila kabalo kung sila buhaton. So, nagpadala silang telegrama sa ilang founding father na si William Booth. Padala sa telegrama. Nangutana sila, nanghangyo sila, unsay ma-advise ni William Booth nga mahatag nila nga unsaon nila pag get back on their feet nga sa ilang pagka wa na pagbati sa Ginoo, gusto sila nga mo barog pagbalik ba. So, mo na ilang telegram ni William Booth. So si William Booth nagpadala pod og telegrama nila duhara ka
mga pulong. Abi ni mo unsay telegrama ni William Booth, ingon siya, try tears, sulayi ang mga luha. Sulayi ang mga luha. So niadtong panahon nga gihimo nila ni dunay revival nga miabot sa Salvation Army. So we can talk about revival, we can preach about revival, we can pray for revival, but revival never comes until desperation comes. Kalang magpatulo utag mga luha. And the signs of desperation will be the tears of our eyes. So kung mahimo siguro hilakan nato ning atong mga relative nga maluwas po sila. And the brokenness of our heart. Ingon si Isaiah 66:8, ingon diri, basahon na to. Isaiah 66:8, kamay basa na. Ready, read. Who hath heard such a thing, who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? Or shall a nation be born at once? As soon as Zion travailed, she brought forth her children. Ano na siya? Ingon diri, kinsay nakadungog sa ingon ni anang butanga? Kinsay nakakita sa ingon ni anang mga butanga? Matawo ba ang usa ka yuta sa usa ka adlaw? Mahimugso ba ang usa ka nasod sa diha-diha? Ingon diri, kay sa gilayon nga ang Sion gisulan, gianak niya ang iyang mga anak. So dunay kasakit. So unta atong iampo sa Ginoo nga ihatag ba pud nato ng mga luha over the lost and dying world. Kung mahimo ato ni silang hilakan labi na ang ato mga parente. Number 3, the triumph of the sower, ang kadaugan sa mga magtatanom. So, the sower went to the field. Ang mga magtatanom niya, ato sila sa ilang nagtrabaho sila dito, dahil nagtanom sila dito. Now, pagbalik nila sa ila, purting lipaya nila with rejoicing. Nganuman, kay naa sa ilang mga bukton ang mga bunga sa ilang mga paghago. Bunga sa ilang labor. So, he has a great harvest to show for the investment of his time and his tears. Nakita nila ang dakong harvest nga sa ilang paghago sa taas nga panahon. Ang importante, giubanan gyud tog mga luha. So, giingon dito sa atong gibasa ganiha, the seed is called precious. Ang binhi gitawag siya og bililhon. Nganuman, there are several reasons. Dunay mga daghang mga rason. But the main point is the fact that the seed contains within it life. Sa daghan pa lang imong itanom diha, imong taghan na wala nimo maturok, di ka malipay. Pero pag tanom nimo ana na siya kay ning turok na, muna na ang daghan kaayong mga reason nga makayong kabililhon yun kayo kanay mga seeds nga kong gitanom. Nganuman, kay naa diha ang kinabuhi. When it is sown into the ground, yatong gitanom na dito sa yuta, and the conditions are just right, that seed will germinate and new life will be the result. Mao na ang mahimong resulta. Okay. May usa ka istorya, this is true story, when the tomb of Egyptian Pharaoh, King Tutankhamen was discovered. Among the many treasures in that tomb, atong lubong, were some seeds that were over 3,000 years old. Mga binhi nga sobra ang uban 3,000 katuig. So ang katong mga scientists nagkuha atong mga binhi then ilang gitanom dayon ni germinate nabuhi then ning tubo nga usa ka tanom, usa ka plant. So mauna nga
makaingon ta, there is no wonder the word is compared to acid. Mauna nga, di ta matingala nga kining pulong sa Dios gi-compare ni sa usa ka binhi. Balikon ako, there is power in the blood. There is power in the blood, Hebrews 9:22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. And there is also the power of the book. Muna atong plug dire, na blood, na book, na blessed hope. So, ang atong Biblia din King James Bible 1611 Authorized Version. Ecclesiastes chapter 8 verse 4, ingon si Solomon, where the word of a king is, there is power. And who may say unto him, what doest thou? So, daghan karong Biblia nga ingon nila pinakanindot ko no ka translation. Musulti lang ko ninyo din sa inyong atubangan. Aside from King James Bible 1611, ang ubang Biblia perverted na. Perverted na. Gwapo siya sabton. Pero kung imo na siyang sabton yung maayo, i-compare nimo sa authorized King James Bible, tingala ka lahi na kayo. Lahi na kayo. Usa lang. Kanang King James 1611 version, kung imong i-research pila ka word ang asin is 477. Imong i-research pila ka buok ang word sa blood, 477 po. Meaning to say, one sin na ay one blood. Mao na o nakasabota nga ang King James Version nga Biblia gikan gyud nas Ginoo tungod kay mathematically proven beyond reasonable doubt. Ang Ginoo ba mathematician ba? Tingala lang ka ng King James Version na ang numero sa Ginoo number 7. Number 7. Tanan din na ma-compute nila nga puno sa word number 7. So mao na akong basahon ng otro anong gagamit ang King James Version 1611 Authorized Version. Ingon ang pulo sa Dios, where the word of king is, there is power. And who may say unto him, why doest thou? Na istorya dire, Dr. James Merritt, nagsulti siya sa iyang sugilanon, a man joined my church. Ingon siya, a man joined my church and had been a member there for a while. So, katong sa katao, miadto niya after one Sunday morning service, dayon gigunitan siya ba padaplin. Dayon hangyo niya nga pwede ba ka muadto sa amo Dahil bisitahin ito akong asawa. Tingnan siya bisitahin ito akong asawa. Ingon si James Merritt, wala gani sa kabalo ko minyo ba siya kay wala mo pud siya kitag wedding ring sa iyang kamot. Ingon siya. So, wa pud niya matagbo for a time ang iyang asawa. Wala pud niya makita gani iyang asawa nga nagsimba siya dito. Pero giingnan niya iyang bana nga, sige, bato ko. Mato nga ang ngalan atong iyang asawa Dayani. So, gisultihan siya sa bana nga katong akong asawa confirm to nga atheist. Atheist kana bang di ko tuo Ginoo bitaw. Confirm tong atheist dayon suko tong mga preacher. So, datong panahon nga ingon niya so, sige, mato ko. So wala na siya choice ni katugod siya. On Tuesday night, my wife and I went out to visit Dayane. Tuesday, mato na siya. Now to say the least, kung ato lang mubo ng istorya, she was extremely cool in her reception.
cool ka lang, bugnaw kayo ba? Paras to ako misis ba? Ako misis, mubisita to silang boy o iyang asawa dito sa balay, cool kayo to ako misis, di sa ganahan. Di sa ganahan ba kay, nahibalo man siya, yung pastor Ben, stricto kayo. Mutong, dili siya ganahan, pero mutimpla gyapon kape. Timpla gyapon kape. Ingon na ba akong na realize ni. So, pag ato niya dito, ang kato si Dayan bugnaw kayo sa iyang pag-receive nila. So, gipahibalo siya nga niyadtong asawa niya, itiis siya. Itiis di tuo Ginoo nga gisultihan pa gyud siya nga dili ra ko ganahag mga preacher. Sayo na kagiingnon baka dili ra ko ganahag mga pastor. Pero katong babae ning agree siya nga makasulti siya very few, 5 minutes lang. Di na siya, you can talk to me 5 minutes. Parehas na sa among mga lakaw kanito ba ng mga lakaw na sa una. Dahil mga balay nga gubao na kayo, mahadlo ko mosaka kay kining mahadlo ko mahugno ang kuan, mahugno ang yahagdan ba. Pero pastang galuta. Pwede ba maka-istorya ta 5 minutes? Manigwep ko karabaw. Kunya na lang balik lang diri. Makaingon kahilasa po. Pero unsaon mo ni bulaton si Ginoo. Mo ni gisulti niya giingnan siya nga, okay, pwede ka maka-istorya 5 minutes lang. So, kuan siya, nagpaspas siya sa iyang istorya. So, gisultihan niya, Dayani. Giingnan niya, Dayani, do you know for sure that if you were to die today, you would go to heaven? Giingnan niya, sigurado ba ka? Sigurado kung matay ka karon matugag langit. So, si Dayani, ingon ni Dayani, di kaya kumutuog langit. Giingnan siya, di mo kumutuog langit. So, di ba ingon ang si Dayani, di ba gistoryahan ta kang atheist ko? Atheist ko? So, ingon dito nga, giingnan po niya nga, are you telling me that you know that there is no God? Iya pong gisultihan. Then, ingon to si Dayani, that's right. That's right. So, padayon to sa istorya. So, gisultihan niya, well, let me ask you a question. Do you know everything there is to know about everything? Mo niya pa ko tana. Katsing kayo ba? Do you know everything there is to know about everything? So, ingon si Dayani, well, of course not. So, gisultihan niya, well, let me be generous. Would you say you know half of everything there is to know about everything? Balik ko na ko, ipangutanan niya ko to siya. Would you say you know half of everything there is to know about everything? Ingon si Dayani, no, I would not say that either. So gisultihan ni sa pastor, well, let us just say you do. I said, na niya, now here is the half of the knowledge that you do have. Nabi siya, now here is the half of the knowledge that you do have. And over here is the half of the knowledge you don't. Yan niya. Would you agree that God exists in the knowledge you do not have? Pangutan na. Mo agree ba ka nga ang Ginoo naay Ginoo sa imong kahibalo nga wala ka aning kahibaluha? Ingon ko no ang babae si said, well, I never thought about that before. Wala yung ko maghuna-huna na bisan pa kani adto. So padayon ta. Then she said, ingon to Dayane, well, I don't know whether there is a God or not. Ingon to babae. So, yainan po niya, now we are getting somewhere. Yainan niya, you are not an atheist. Dili ka atheist. You are an agnostic. Mga pilosopo, daghag pilosopo ba? Pilosopo. So, smile ko no tong babae, si Dayani, smiled very broadly and said with pride, yes, that's right. Usa ko ka agnostic. I am not an atheist, but I am an agnostic. So, wa daw niya sultihin kato si Dayani nga ang Latin word sa agnostic, ignoramos, ignorante ba?
O, alam niya sulti, siguro kayo, di siya gusto maisulto. So, ina niya. Now, I want to ask you this question. Are you an honest agnostic or a dishonest agnostic? Muna yung pakuta na. So, ingon itong babae, what do you mean? Kung saan may bot pasabot ni mo? Sultihan niya, well, an honest agnostic says, I don't know whether there is God or not, but I want to find out. Mauna ang honest agnostic. Wala kuno siya kabalo nga nabi Ginoo, nabi Ginoo wala ba, pero gusto ko nga mahibalo. Gusto ko mahibalo. But this honest agnostic says, I don't know whether there is a God or not, and I don't want to know. Mauna ang dishonest agnostic. Yung pastor nga, asam ka ni? Now, which are you? Ingon ang kuno ang babae, well, I'm an honest agnostic. Meaning to say, honest agnostic man siya, I don't know whether there is a God or not, but I want to find out. Muna ang iyahang pagka-agnostic. Padayon pa. Tingnan siya, I said, all right. I said, pastor, all right. Mato daw siya sa iyang sakyanan, dahil gikuha tong iyang paperback New Testament, iyahang gikuha din, gihatag niya adto ni Dayane. Gihatag niya ni Dayane. So, giingnan niya ang babae, I want you to do me a favor. I want you to begin reading every day one chapter in the Gospel of John. Ingon tong babae, I don't even believe the Bible. Giingnan siya. Di kay kung tuon ang Biblia. So, giingnan niya, I said, I understand that. Ako nakasabot ko. But I want you to do it anyway. Ako nakasabot ko, pero buhata lang niya akong sulti mo. So, ingon tong babae, it won't do, inigo, dili man na makahatag na kong maayo. So, giingnan niya, I understand that, kasabot man ko, but I just want you to read the Gospel of John. Giingnan niya, basahan na ng Gospel of John. So, gisultihan niya, as you read the Gospel of John, I want you to ask 2 questions. Mauna, samtang magbasa ka, mauna akong pangutanan nimo. Who did Jesus claim to be? Unsay gi-claim ni Jesus ay ang kaugalingon? Number 2, what am I going to do about it? So, kaya na yan, kasabot ka. Do you understand? Ingon ang babae, yes. I said yes. So, kaya na niya, okay. There are 21 chapters in the book of John's Gospel. If you read 1 chapter a day, that is 3 weeks worth of reading. I will not be back and you will not hear from me for 3 weeks. But then, I will come back and see how you are doing. So, mauna. Now, nag-service sila yung nani, Domingos buntag, pag humanyag wali, naghatag sa invitation. I gave the invitation. The first person to walk down the aisle, hindi ko na ba? Naglakaw di sa aisle. Sa iyang simbahan of my church, crying big crocodile tears, was Dayane. Kato si Dayane. So, to show how much faith I had, I said, gingnan ko niya, wala mo gusto mo tuho pag yung kaya ba? Pero pagpadayag ko nung tuho nung gusto ingon siya, ano ni anihe man ka? Gingnan niya sa Dayane, ano ni anihe man ka? Ingon tumbay, ni anihe ko kay magpabaptize ko. Ani ko kay magpabaptize ko, gingnan niya si Dayane, well, that is wonderful. But before you can be baptized, you've got to be saved. Kinahanglan ka ma-save. So, ingon tong babae sa Dayane, oh, I have been saved. Naluwas na ko. I said, when? Kano sa amang ka naluwas? Ingon tong babae, at tong Wednesday morning, naluwas ko. So, matingala siya, then katong babae ko ning katawa, then ingon siya, wag ko makahuman sa first chapter na save ko. First chapter pa kaniya, na save siya. So, if we will go and sow,
God will give the increase. Para siya, ingon lang po si Paul, I have planted, 1 Corinthians 3:6, I have planted, Apollo watered, and God gave the increase. So, dili man nato makita ning tao nga atong giwitnessan nga masave. Kanang natagaan kong trust, di ba nato makita nga save. Kanang atong gisulwiningan din na, dili man nato makita nga man ato simbahan. Mani diri. Ang importante lang nato nga nidawat sila ni Jesus Christ. So, you won't see everyone you witness to be saved, but God will save some for His glory, and there will be souls in heaven because you took time to share. Doon ay mga wa ka nahibalo ka ng mga tao nga imong gitagang-track, gisulwidi nga nimo, tuan na sa langit nganuman because you took time to share the Word of God. So, mao na giingon diri ni Paul, ako ang mitalom, si Apollo ang mibispis, apan ang Dios ang mipatubo. So, mao na ang conclusion sa itong mensahe mo siguro ning ulan. Kasi, remember where the Lord found you and what He did for you when He saved you. Hunahuna lang to. Number 2, seek the Lord for the kind of burden you need for the souls of the lost. Number 3, make a decision this afternoon that by the help of the Lord, you will leave this church, go out in the field of this world, and sow the gospel seed. Now, niyaning kahapon nun, nagkikistorya ko sa grupo sa mga tao nga daghan kayang gihatag sa Ginoo. You have been saved by His grace and are headed to heaven. Ay balo ko paingon ka sa langit. I would just remind you, mao na ang gisulti in the book of Luke, kay ngadto kang bisan kinsa nga daghan ang gihatag, gikan kaniya daghan ang panilngon. Nindog tama ka po ta? Mahal na mo langit nun, buhi na mo nga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Aman. Among gipangaboyo nga mo lugdang nga mensahe namong tanan, Lord. Nga ibutang sa among kasing-kasing, Lord, nga magalakaw mi Amahan aron mangitag kalag alang aron mahimaya ka. Akong gihangyo ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel. Pag-istorya sa Ginoo, bahin ni nga mensahe, talk to the Lord, mga tagtabang sa Ginoo, unsay iyang disposition sa atong kinabuhi alang sa kalag ngadto sa uban nga wala pa ma-save. Let's do it. Amahan na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Ang imong mga anak, Amahan, anaa diha sa ilang mga lingkuranan. Wala ko kahibalo sa tinguha sa ilang kasing-kasing, Lord. Panahibalo ko, Amahan, nga ikaw nakasabot kanila. Kung waon lang niya akong pag-ampo nga na kanimo, Amahan, alang aning among mga kauban, nga ikaw nga mong Diyos magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, nga ikaw nga mong Diyos makagagahom the entire universe, nga imong maghimo nga imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug madagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Mahan ikatulo, ako gipangamuyo nga ikaw nga among Dios magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Mahan mo langit nun, yan katapos sa mga adlaw. Ako gipangamuyo, liguna among pagtuo diha kanimo, Amahan. Sinamong pag-ampo, pangaliw po kanimo ang tanani ini, amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay? Okay, salamat sa mensaheng ito ng dunggan. Amen? O karon as we end the service, ato asang let us all rise for our last song this afternoon. For our last song, we're going to sing Victory in Jesus. Amen? Okay, first stanza, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning
of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Amen. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus be the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 3, I heard about a mansion He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing out there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Once again, daghang kayong salamat sa matag usa. Ug karon atong idukot ang mga ulo magampot ta. Buhig balaan nga Dios, makagahom sa tanan tag-iya sa langit sa yuta Dios nga balaan. Amahan, salamat Lord sa kadaugan sa mong panimbahon karon. Salamat sa imong mga gipanggamit Lord alang sa imong kahimayaan. Gikan sa first prayer hantod sa katapusan nga pag-ampo amahan. Kung unsa may dangog o himaya nga mong madawat ama kaning iuli diha kanimo. Salamat Lord for how many days nga kainit walay ulan. Pero for this time Lord gihatagan mini mo kusog nga ulan. Salamat kay niini amahan. And we all know Lord na sayod mi you are after Lord sa welfare alang sa matagusa. Ug karon amahan samtang kami magapamauli among ginapangamuyo kanimo nga ikaw magaprotect kanamo hantod makaabot ang matagusa safely sa among mga panimalay. Among ginapangamuyo pud usab amahan nga ikaw Lord magahatag kanamo og grasya bisan pa ang mercy ang lamahan ug ang kalinaw Lord igahatag nimo sa matagusa. Sa mga manggibiyahe Lord karong mga simanaha, among gina-pray Lord imong protection magauban kanila. Sa among mga kaisuunan nga naa sa balatian, ikaw among ginapangamuyo Lord ang ilahang kaayuhan. Bisan pa Lord sa among gina-pray kanimo Lord panalangin alang sa panginabuhi sa matag-usa, among ginapangamuyo Lord nga ikaw nourish Ginoo sa imong mga anak sa imong kamaayo amahan.
Lord God, we are claiming, Lord, a very great victory upon each and every one. In Christ we pray in the forgiveness of our sins. Amen.